ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Ang bawat pagsubok na dumarating sa ating buhay ay parang pagbubuhat ng bakal sa gym. Mabigat pero kailangang harapin kung gusto natin ng pagbabago. Sipag, tiyaga at pananampalataya sa sarili ang kailangan para mahubog ang tagumpay na ating inaasahan. Ikaw kabarangay, kasama rin ba sa New Year's resolution mo ang pagpunta sa gym? Dear Papa Dudut, bagong simula, bagong layunin, ito ang dulot sa atin ng bagong taon. Kaya naman marami sa atin ang nagpapamiyembro sa gym pagsapit ng Enero bilang parte ng kanilang New Year's resolution. Taon-taon ay puno ang mga gym na mga taong gustong pagandahin ang hubog ng kanilang katawan. Alam ko ito, Papa Dudut, dahil isa po akong gym rat o taong madalas na magpunta sa gym para mag-exercise. Ako nga po pala si Maron, 27 years old, na nakatira sa Diliman, Quezon City. Bahay, trabaho at gym na ang naging routine ko sa loob ng mahigit 2 taon. Mula sa dati kong timbang na 55 kilos ay tumatakbo na ngayon hanggang 72 kilos ang bigat ko. Dahil sa pagbubuhat sa gym at pagkain ng tamang protina. Kung ikukumpara ang itsura ko noon sa ngayon ay di hamak. Na nag-glow up ako dahil natutunan ko ng mahalin at alagaan ang sarili ko. Noon kasi, Papa Dudut, ay wala po akong pakialam sa itsura ko. Bago pa man ako natutong mag-gym ay hindi ako marunong mag-ayos. Hindi ako naglalagay ng kung ano sa buhok ko. Hindi ako gumagamit ng mga sabong pampaputi at hindi rin ako namimili ng damit na isusuot. Para sa akin noon, hindi ko na kailangang magpagwapo pa dahil may love life naman ako. Hindi ko na kailangang magpa-impress sa mga kababaihan dahil maaga kong nakakilala ng babaeng magmamahal sa akin. Nagkaroon po ako ng long-term girlfriend na itago na lang natin sa pangalang Lyra. 7 years ko siyang naging girlfriend, Papa Dudut. Hindi ko alam kung anong pumasok sa isip natin, pero yun na siguro ang pinakapangit na ride na nasakyan ko. Hindi ka ba nag-enjoy? Ang saya kaya. Hindi na ako sasakay sa ride na yun ever. Okay na sa akin yung isang beses, at least na-try ko. Ano pa bang gusto mo i-try? Marami pa tayong hindi nasusubukang ride sa theme park na to. Teka lang, magpahinga muna tayo. Umiikot pa yung sikmura ko sa huling sinakyan natin eh. Okay, sige. Maghanap na muna tayo ng mauupuan. Mabuti pa nga. Nangangatog pa rin yung tuhod ko hanggang ngayon eh. Dito na muna tayo maupo sa bench. Sige. Marami palang tao rito kapag weekends, no? Oo nga eh. Balita ko laging jam-packed tong theme park na to kasi dito karaniwan nag-field trip yung mga estudyante. Nataon pa na holiday kaya marami talagang tao. Pero sa bagay, sulit din naman yung bayad kasi sobrang laki ng park na to. Maraming pwedeng sakyan. Mukhang hindi nga natin masusubukan lahat ng rides nila eh, sa dami. Kulang ang isang araw. Ano pa bang magandang sakyan? Yung Ferris wheel, gusto mo ba? Ayoko, ang taas. Natatakot ako. Pero close naman yun. Maganda yung view nun kapag nasa tuktok na tayo. Hindi tulad nung huling sinakyan natin na mabilis. Tong Ferris wheel, chill lang. Sa bagay, medyo romantic din siya. Mas intimate. Ano, try natin mamaya? O sige, sayang naman yung binayad natin kung hindi natin susubukan. Di pa nga natin nalilibot yung kabilang side ng theme park na to eh. Oo nga, tapos malapit ng dumilim. Feeling ko kailangan uli natin mag-set ng date dito sa susunod. Pwede rin naman, pero marami pa akong gustong puntahan kasama ka eh. Alam mo ba na may bucket list ako ng mga lugar na plano kong puntahan para sa date nating dalawa? Talaga? Oo, nung sinagot mo ako, yun yung una kong ginawa.
Nililista ko kaya lahat ng mga importanteng date natin. Di ba lagi ako nag-aaya na mag-selfie tayo? Totoo, ang hilig mong kumuha ng picture. Piniprint ko kasi yun tapos nilalagay ko sa journal. Talaga ba? Ang sweet naman. Memories yun na ayokong makalimutan. Kasi marami pa tayong alaala na bubuuin. Baka makalimutan ko yung iba kaya nagpiprint ako para kapag namimiss kita, babalikan ko yung mga picture na yun. Sentimental ka pala talaga. Oo. Mana raw ako sa tatay ko. Biruin mo, mula nung ipanganak hanggang unang hakbang ko nung baby ako, nakalista lahat yun sa notebook. Ganun na ganun daw ako ngayon, sabi ng nanay ko. Pero ang cute. Nakakakilig isipin para sa isang lalaki na nag-i-effort sila na maglista ng mga bagay na importante para sa kanila. Feeling ko tuloy napaka-importante ko sa buhay mo. Siyempre naman, isa ka sa mga importanteng tao sa buhay ko. Oh, ikaw rin. Importante ka rin sa buhay ko. So, ano pala yung lugar na gusto mong puntahan kasama ako? Marami, for example, yung National Museum. Gusto kong bisitahin yun kasama ka. Uy, hindi pa ako nakapunta doon. Puntahan natin yun sa susunod. Tsaka gusto ko ring ipasyal ka sa windmill, sa Pagudpod. Saan naman yun? Sa Ilocos Norte yun. Nakapunta na ako doon nung bata pa lang ako. Pero baka malayuan ka Kaya pwede rin naman yung doon na lang sa Rizal para malapit lang. May windmill din sa Rizal? Oo, meron. Nakapunta na rin kami doon last time. Kung gusto mo naman ng medyo adventurous, mag-hiking tayo sa Mount Pulag o mag-trekking sa Sagada. Grabe, ang dami mo palang inihandang dates ha? E di ilang anniversary na yon kung sakali. Kulang pa nga yun Nasa 10 pa lang ata yung nalilista kong lugar. 10 lang? Dagdagan mo pa, gawin mong 50. Tingin mo ba aabot tayo ng ganong katagal na panahong magkasama? Oo naman no. Kung gusto, gagawa natin ng paraan yan. Tama, gawa natin ng paraan. 50 years? Madali lang yun. Lolo't lola ko nga, 75 years nang magkasama Di ba nga? O ano, tara na? Next ride na tayo? O sige, tara! Papadudot na sa college ako noon nang nakilala ko si Lyra. Kaibigan siya ng isa sa mga tropa ko na naimbitahan noong minsang nagkaroon ng selebrasyon sa bahay nila. Unang tingin ko pa lamang sa kanya ay naakit na ako sa taglay nitong ganda. Morena siya, papadudot, mahabang buhok at matangos ang ilong. Medyo suplada ang datingan pero kapag nagsalita ay napaka-sweet ng boses niya. Noong una ay nahiya pa akong makipagkaibigan sa kanya. Medyo mahiyain kasi ako noon at ang tanging nagawa ko lang noon ay ang magnakaw ng tingin sa kanya. Lumipas ang ilang araw ay muli ko siyang nakita sa isang school event. Nagkaroon ng food stall sa school noon bilang parte ng Foundation Day ng paaralan namin. At ang coffee shop kung saan nagtatrabaho noon si Lyra bilang bartender ang nagbantay sa kanilang stall. Doon din ay naisipan ko siyang i-add sa Facebook at doon ay nag-usap kami tungkol sa mga kape kahit na hindi naman ako mahilig uminom ng kape. Naging close kaming dalawa at nang tumagal ay tinapangan ko ang sarili ko at sinubukan ko siyang ligawan. Sinagot naman niya ako, papadudot. Naging maganda ang takbo ng relasyon namin dahil naalagaan naman ito ng maayos. Low-key lang ang pagsasama namin. Hindi kami masyadong mapost sa social media at madalang lang kaming lumabas. Mas marami kaming intimate moments kung saan kaming dalawa lang ang magkasama. Sa pamamagitan noon ay mas tumibay pa ang pagsasama naming dalawa, papadudot. Tumagal ang relasyon namin ng 7 taon pero nasubok ang tatag ng pagmamahala namin noong nagkahiwalay kaming dalawa dahil sa pandemic. Halos 2 taon din kaming hindi nagkita dahil sa restrictions at lockdown. At yun ang naging dahilan kung bakit unti-unting naging malamig ang pagsasama namin, papadudot. Tao po! Lyra? Tao po! Maron? Anong
ginagawa mo dito sa bahay namin? Nag-message ako sa'yo. Di ba sabi ko na bibisitahin kita? Nagdala ako ng grocery. Akala ko nagbibiro ka lang. Alam mo namang may COVID pa. Labas ka ng labas. Pwede nang lumabas. Hindi na sila nagbabawal ngayon. Kahit na. Hindi porkit pinayagan na tayo, pwede ka na maglalalabas. May COVID pa rin hanggang ngayon. Nanonood ka ba ng balita? Hindi mo ba alam kung gaano kadelikado yung sakit na yan? Alam ko. Kaya nga ako naka-face mask eh. May dala rin akong alkohol. Pinapahamak mong sarili mo eh. Idadamay mo pa kami. Nag-video call na lang sana tayo. Sa bagay, pwede nga naman mag-video call pero iba pa rin kasi yung makita kita ng personal eh. Miss na kita. Gusto na kitang mayakap. Hindi mo ba ako papapasukin sa inyo? Hindi, dito na lang tayo sa labas. Sorry pero nag-iingat lang ako. Alam mo may matanda kaming kasama sa bahay. Ayokong i-risk yun. Okay lang, naiintindihan ko naman. Kahit dito na lang tayo sa labas mag-usap. Ang mahalaga, nakita na rin kita sa wakas. Ano bang ipinunta mo rito? May importante ka bang sasabihin? Wala naman. Gusto lang talaga kitang makita. Pwede ba kitang mayakap? Wag muna. Bakit? Nag-iingat lang ako. Galing ka sa labas. Hindi natin sure kung may nakuha ka bang virus habang nagbabiyahe ka papunta rito. Pasensya ka na talaga. Ayos lang. Mas maganda rin naman talaga yung maingat. Ayoko rin naman na ako yung magdala ng COVID sa bahay nyo. Heto pala yung groceries na binili ko para sa inyo. Kunin mo na. Salamat. Hindi ka na sana nag-abala pa. May nagdadala naman sa amin ng grocery eh. Marami na kasi tayong na-miss na celebration eh, kaya kahit ito na lang sana yung pambawi ko sa'yo. Maron, nitong nagdaang taon, marami akong kinaharap na problema na hanggang ngayon hindi ko pa nasusolusyonan. Kung masaya ka sa ganitong pagbabago ngayon, ako hindi pa. Anong ibig mong sabihin? Anong problema yung sinasabi mo? Hindi mo na kailangan malaman yun. Personal na problema yun at wala ka na ron. Pero boyfriend mo ako. Dapat alam ko kung ano yung mga pinagdadaanan mo. Baka sakaling makatulong ako. Wala ka maitutulong sa pinagdadaanan ko ngayon. Maniwala ka sa akin. Ikaw ang dapat na magtiwala sa akin. Malay mo naman, may magawa ako para sa... Wala. Ngayon pa nga lang, nakakadagdag ka na ng problema ko eh. Ha? Paanong nakakadagdag? Lumalabas ka habang may COVID pa rin. Paano tayo makakasiguro na wala kang virus? Paano kung meron? Tapos nahawa mo ko, mahahawaan ko pa ang pamilya ko? Dagdag problema na naman? Mababa na yung kaso ng COVID ngayon. Kaya nga na-lift na yung ibang restrictions eh. Hindi naman ako bobo para ipahamak kayo. Hindi ako pupunta rito kung alam kong may virus ako. Hindi yun ang point ko. Ang gusto kong sabihin, masyado na ako maraming kinakaharap ngayon at hindi ko na kaya kung dadagdag ka pa. Sinasabi mo ba na pati ako pinoproblema mo? Hindi yun ang gusto kong sabihin. Pero ayoko lang na makadagdag ka pa sa mga isipin ko. Kaya kong sarili ko kaya wag mo akong alalahanin. Ang gusto ko lang naman makita ka eh. Bawal ba yun? Masama ba na pagkatapos ng mahabang panahon gusto kitang makita tsaka mahawakan? Hindi mo ko naiintindihan eh. Ipaliwanag mo kasi sa akin para maintindihan kita. Maron, gusto ko magpahinga na muna tayo mula sa isa't isa. Ha? Paanong magpahinga? Pwede bang cool off muna tayo? Cool off? Gusto mo mong ipaghiwalay sa akin? Hindi, cool off lang. Ang ibig sabihin nun, magpapahinga lang muna tayo sa isa't isa, hindi tayo maghihiwalay. Ano? Hindi kita magets. Bibigyan lang natin ang isa't isa ng panahon para magpalamig, para magpahinga mula sa bawat isa. Walang usap, walang meet up, walang kung ano. Ha? Pero bakit? Please Maron, kailangan ko to ngayon. Sigurado ka ba na hindi ka nakikipaghiwalay sa akin? Oo naman, hindi tayo maghihiwalay. Humihingi lang ako ng konting oras para mabawasan to mga nasa isipan ko. Hindi pa ba sapat yung 2 taon na hindi tayo nagkita? Hindi nga tayo nagkikita pero araw-araw naman tayo nag-uusap, di ba? Itong hinihingi ko, katahimikan mula sa isa't isa. Kaya mo bang ibigay sa akin yun? Ay, sige. Kung yan ang gusto mo, pagbibigyan kita. Pero hanggang kailan? Hanggang sa maliwanagan ako. Okay. Kung yan ang gusto mong mangyari, sige gawin natin. Pagbibigyan kita. Salamat. Papa Dudut, hindi ko alam kung bakit bigla na lang nawala ng gana sa akin si Lyra. Sa tagal ng panahong hindi kami nagkita, sa halip na ma-excite, na sa wakas ay magkakasama na ulit kami.
pagkatapos ng mahabang panahon ay iba ang naging reaksyon nito. Para bang hindi niya gusto akong makita. Pero wala akong magagawa kung gusto niyang magpahinga mula sa akin. Masakit man pero bilang boyfriend ay ibinigay ko ang gusto ni Lyra na pahinga. Kalaunan ay nalaman ko rin ang dahilan kung bakit gusto munang mapag-isa ni Lyra. Nasa kalagitnaan na pala ng hiwalayan ang mga magulang nito. Hindi ko alam kung bakit mas pinili niyang ilihim ito mula sa akin pero ginawa ko na lang ang lahat para masuportahan siya sa mabigat niyang pinagdadaanan. Buwan ang lumipas ay unti-unti nang bumalik sa normal ang lahat. Nagsimula nang magbukas sa mga kainan at pasyalan. Lumalabas ang mga tao para mamasyal at magtrabaho pero ang relasyon namin ni Lyra ay nanatili pa ring nakatigil. Papadudot na ngako siya sa akin na itutuloy namin ang relasyon namin kapag nakahanap na siya ng bagong trabaho. Pumayag naman ako dahil maski ako ay kailangan ding maghanap ng mapagkakakitaan. Ang problema nga lang, papadudot, kung kailan dumating na ang araw na napagkasunduan kung kailan pareho na kaming nakahanap ng trabaho at nakabalik sa dating normal, ay hindi na bumalik pa ang relasyon naming dalawa ni Lyra, papadudot. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudot, inamin sa akin ni Lyra na nakaramdam daw siya ng kaginhawahan noong nag-cool off kami. Para daw siyang nakalaya. Hindi ko alam na gano'n na pala ang pakiramdam niya sa pagsasama naming dalawa. Hindi ko po inaasahan na nasasakal na pala siya sa relasyon namin kahit na hindi naman ako mahigpit sa kanya. Siguro nga ay tama ang sinabi nito na nagsawa na lang din siya sa akin. Siyempre, papadudot, masakit para sa akin na gano'n na lamang ako iniwan ni Lyra. Ipinagtabuyan niya ako na parabang wala kaming pinagsamahang dalawa. Sa isang iglap, ang 7 pagsasama namin ay itinapon na lamang niya sa nakaraan. Nagsimula siya sa panibago niyang buhay nang wala ako, na hindi na niya ako kasama. Alam ko po sa sarili kong wala akong ginagawang mali, papadudot. Ginawa ko ang lahat para mapangalagaan ang relasyon namin. Ibinigay ko ang lahat ng pangangailangan at gusto ni Lyra. Pero katulad nga ng sinabi sa isang kanta, the best wasn't good enough. Siguro dahil sa huli ay iniwan pa rin ako ni Lyra. Makalipas ang isang buwan ay nabalitaan ko na lamang na meron ng bagong boyfriend si Lyra. Para po akong sinaksak sa puso noong nalaman ko ang balitang yon. 7 taong kaming nagsama pero ganon kabilis lamang niya akong pinalitan. Para akong aso na naghabol kay Lyra noon at awang-awa ako sa sarili ko habang hinahanap ang kasagutan kung bakit napakabilis niya na pinalitan ako, papadudot. Lyra! Lyra! Maron? Anong ginagawa mo rito? Gusto sana kitang makausap eh. Busy ka ba? Pwede ba tayo mag-usap? Pauwi na ako, pagod ako sa trabaho. Sige na Lyra, pagbigyan mo na ako. Kanina pa ako naghihintay dito eh. Kahit saglit lang. I-message mo na lang ako, pagod talaga ako ngayon. Wala na akong lakas para makipag-usap sa'yo. Gusto ko na magpahinga. Kahit naman i-message kita, hindi mo binabasa yung mga message ko sa'yo eh. Tinatawagan din kita pero hindi mo naman sinasagot. Lyra, please. Kausapin mo naman ako kahit sandali lang. Ano pa bang kailangan nating pag-usapan? Tapos na tayo, di ba? Gusto ko lang malaman kung bakit. Kung paano nangyari to sa atin. Nasabi ko na sa'yo yan lahat noon. Oo, sinabi mo sa text. Pero gusto kong marinig sa'yo mismo yung rason. Gusto ko na sa'yo mismo manggaling yung totoo. Gusto kong sabihin mo sa harapan ko na hindi mo na ako mahal. Hindi na kita mahal, Maron. Kung ano man yung meron tayo noon, kung ano man yung mga bagay na naramdaman ko para sa'yo noon, wala na yun ngayon. Wala na akong pagmamahal na nararamdaman para sa'yo. Pero bakit? May rason ba?
Hindi ko alam. Walang rason. Basta ang alam ko lang, iba na ang tingin ko sa'yo ngayon. Siguro na fall out of love ako. Nagbago na yung mga gusto ko sa buhay at hindi na ikaw yung nakikita kong lalaki para sa akin. Imposible namang mangyari yun ng ganun lang. Sabihin mo kasi sa akin yung totoo. May nagawa ba akong mali? May kasalanan ba ako sa'yo para magalit ka sa akin ng ganito? Hindi ako galit sa'yo. Wala kang ginawang mali. Ako yung may mali. Wala kang kasalanan. Ako yung may kasalanan kasi ako yung tumigil sa pagmamahal sa'yo. Lumang tugtugin na yan eh. Hindi pwedeng basta na lang tumigil yung pagmamahal mo para sa taong karelasyon mo. Kung ganon, baka hindi talaga kita minahal noon pa. Eh anong tawag mo sa 7 taon na pinagsamahan natin? Hindi ko nga alam. Ano bang hindi mo mag-gets sa sinasabi ko? Basta ang alam ko lang, hindi na kita gusto. Kung ganun, bakit nga? Bakit bigla na lang nawala yung pagmamahal mo sa akin? Paulit-ulit ka naman eh. Wala nga sagot kung bakit bigla na lang nawala yung pagmamahal ko sa'yo. Katulad ng wala ring sagot kung bakit kita minahal in the first place. Pwede ba tanggapin mo na lang na wala na tayo? Paano ko tatanggapin? Paano ko gagawin yun kung buong buhay ko, ikaw yung taong pinangarap ko na makasama hanggang pagtanda? 7 taon lang tayo nagsama. Mas mahaba pa rin yung panahong hindi tayo magkakilala. Na kaya mo mabuhay na mag-isa kaya alam kong kakayanin mo rin mabuhay nang wala ako. Pero hindi sa pagkakataong to. 7 taon natin binuo yung future nating dalawa. Paano ko ipagpapatuloy yun kung wala na tayo? Yun yung mali mo eh. Masyado ka nakafocus sa future. Nakalimutan mo na yung ngayon. Hindi pwedeng ganun. Maron, hindi natin hawak ang bukas. Kaya wag kang dumepende sa hinaharap. Sinasabi mo ba na sa 7 taong pinagsamahan natin, hindi mo nakita na makakasama mo ako habang buhay? Minsan na rin sumagi yun sa isip ko pero noon yun. Araw-araw nagbabago tayo. Marami tayong natututunan at sa pamamagitan nun, lumalawak ang isip natin. Ako rin naman, natututo, nagbabago. Pero ang kaibahan natin, lagi kitang sinasama sa mga pagbabago sa buhay ko. Yun siguro yung dahilan kung bakit nawala na lang bigla yung pagmamahal mo sa akin. Hindi ako ganun kaimportante sa buhay mo, sa puntong handa mo akong iwan anong oras mo man gusto. Sorry kung hindi ko napantayan yung pagmamahal na binigay mo sa akin. Hindi ako katulad mo. Wala na ba talaga? Wala nang chance na magbago pa yung isip mo, Lyra? Sorry pero wala na talaga eh. Kahit ipilit ko pa, naubos na yung pagmamahal ko para sa'yo. Wala nang spark, wala nang excitement, wala na yung dati. Hanggang dito na lang ba tayo? Dito na ba talaga matatapos yung kwento nating dalawa? I'm sorry. Sobrang hirap pala kapag nalaman mong wala ka nang magagawa pa para maibalik ang taong minsan ding nagpasaya sa'yo. Ayaw na talaga akong balikan noon ni Lyra dahil may bago na siya. At kahit na anong panalangin at pagpupumilit pa ang gawin ko ay hindi na talaga kami magkakabalikan pa. Dahil sa nangyari ay unti-unti akong nag-self-destruct. Nawalan ako ng focus sa trabaho na dahilan kung bakit kamuntikan na akong matanggal sa trabaho. Nawalan ako ng gana sa mga bagay-bagay. Ang mga paborito kong ginagawa noon ay hindi ko na magawa dahil bawat isa nito ay may kalakip na alaala ni Lyra. Katulad na lamang tuwing naglalaro ako ng basketball, lagi niya akong pinapanood noon sa mga laro ko. Tumigil na rin ako sa panonood ng mga pelikula dahil siya ang lagi kong kasakasama sa pagmo-movie marathon. Sa mga sumunod na buwan ay napabayaan ko ang sarili ko. Minsan nakakaligtaan kong kumain dahil kahit gutom ay wala akong lakas para bumangon at kumain. Hindi rin ako lumalabas ng kwarto dahil hindi ko namamalaya ng oras. May mga araw na hindi rin ako nakakaligo. Para bang nawasak ang mundo ko noong nawala si Lyra at hindi ko na alam kung papaano ko ito bubuuin. Hanggang sa isang araw ay nagkaroon ng birthday party sa bahay dahil kaarawan ng tatay ko. Nagkaroon ng kaunting handaan at inuman sa bahay at pinilit ako ng mga kaibigan ni tatay na sumama sa inuman. Pinagbigyan ko sila.
And for the first time noong nalasing ako, ay nagkaroon ako ng pagkakataon para ilabas ang lahat ng mga saloobin ko sa taong hindi ko kakilala, Papa Dudut. Oh, tulog na si Papa? Oo nga eh. Pati nga isa, nagpaalam lang na iihi pero hindi na bumalik. Oo nga no. Hindi na bumalik yung isang kasama natin ah. Ganun talaga yun. Kunwari iihi pero hindi na babalik. Matagal niya ng diskarte yun tuwing inuman para makatakas. Pa, gising. Marami pa tayong iinumin. Kaaya-aya kayo ng inuman. Malalasing din naman pala kayo agad. Hayaan mo na, pagod lang siguro. Siya ba naman nagluto lahat ng handa kanina eh. Ay, boring nyo naman kainuman. Tinutulugan nyo ako. Nandito pa naman ako ah. Sasaluhan kita kung gusto mo pang uminom. Oo, gusto ko pa. Pabusin na natin to. Ginusto nyo to eh. Huwag ka mag-alala. Hindi kita tatakasan, hindi rin kita tutulugan. Kung gusto mo uminom, inom ka lang dyan. Kahit umagahin pa tayo rito. Hindi ka ba hanapin ang asawa mo? Baka mamaya, sugurin tayo dito nun ha. Wala na akong asawa. Bakit naman? Ba't wala kang asawa? Anong nangyari? Iniwan ka niya? Mahabang kwento. Basta ang mahalaga, wala na akong asawang magbabawal sa aking uminom. Buti ka pa. Tumatawa-tawa na lang na wala na yung asawa mo samantalang ako. Hanggang ngayon, di ko pa rin matanggap na wala na kami ng girlfriend ko. Nabanggit nga yan sa akin ng tatay mo. Kaya nga kita pinatawag sa kanya para mag-inom eh. Sabi niya kasi sa akin, ilang araw ka na nagmumukmok. Kinakabahan na nga yung tatay mo para sa'yo. Kaya naisip ko na baka gusto mo mag-inom. Ganun naman yung mga kabataan ngayon eh. Kapag may pinagdadaanan, alak ang takbuhan. Ayoko nga sana eh, pero dahil birthday ni Papa, pumayag ako. Kamusta naman? Nakatulong naman ba yung pag-inom? Hindi. Masakit pa rin eh. Sabi nila, alkohol ang sagot sa sugatang puso pero hindi naman tumatalab. Hindi naman kasi alak ang sagot, kundi yung kung ano ang kaya mong gawin kapag nakainom ka na. Ano ba dapat kong gawin? Magkwento ka. Ilabas mo lahat ng nilalaman ng puso mo. Kung galit ka, magalit ka. Kung malungkot ka, umiyak ka. Makikinig ako. Hindi naman ako pala kwento eh. Kaya ka nahihirapan eh, kasi ayaw mo magkwento. Sige na, hindi naman tayo magkakilala eh. Mas maganda magkwento sa taong hindi mo kilala. Ano bang pangalan nitong girlfriend mo? Ex-girlfriend. Ay, pasensya na. Ex-girlfriend pala. Anong pangalan ng ex mo? Lyra. Ba't naman kayo naghiwalay? Ayaw na raw niya sa akin eh. Di na raw niya ako mahal. Pwede ba mangyari yun? 7 taong kayong magkasama tapos isang araw, di ka na niya mahal bigla. Pwede naman. Unpredictable yung ugalit isip ng mga tao eh. Pwedeng mahal ka niya ngayon, bukas hindi na. Pwedeng hindi ka niya gusto ngayon, pero pagkalipas ng 1 taon, gusto ka niya na ulit. Araw-araw, nag-iibang pagtingin natin sa isang tao. Nasa iyo na lang kung anong pagtingin ang kaya mong panindigan. Hindi ka siguro na panindigan ni Lyra kaya yun. Hindi niya na itinuloy yung pagmamahal niya sa'yo. Pero bakit naman di niya ako kayang panindigan? Araw-araw ko naman siyang pinipili. Bakit ako kaya ko? Kasi mas matimbang yung pagmamahal mo sa kanya kaysa pagmamahal niya sa'yo. Di ba nga? Sa timbangan, kung mas mabigat yung kabila, naiiwan sa baba yung isa. Tapos yung kabila naman, tumataas. Ganun siguro yung pagsasama niyo. Tumaas siya ng tumaas hanggang sa naiwan ka na lang sa baba. Dapat kasi, pantay lang yung pagmamahal niyo sa isa't isa para walang napag-iiwanan. So, kasalanan ko kung bakit nawala yung pagmamahal sa akin ni Lyra. Hindi mo kasalanan yun. Sadyang hindi lang talaga siya nag-effort na pabigatin yung side niya para pumantay sa'yo. Desisyon niya na yun. Ang hirap naman ng ganito. Alam mo kung paano mo ulit siya mapapantayan. Paano? Bawasan mo yung bigat mo para pumantay ka ulit sa kanya. Bawasan ko yung pagmamahal ko sa kanya? Oo. Kaya siya nasa tuktok at ikaw nasa baba kasi ikaw na lang yung nagmamahal. Alisin mo yung pagmamahal mo sa kanya at papantay ulit siya sa'yo. Pero sa pagkakataong yun, pantay kayo hindi dahil pareho niyong mahal ang isa't isa, kundi pareho na kayong walang pagmamahal sa bawat isa. Paano ko naman gagawin yun kung siya pa rin yung laman ng puso ko?
Hindi yan maalis agad pero magandang simulan mo na. Paunti-unti hanggang sa wala ng bigat. Alam mo kung paano? Paano? Nakatulong sa akin to eh. Mag-gym ka. Gym? Oo, subukan mo lang. Wala namang mawawala eh. Magkakamuscle ka pa. Papa Dudut, kung hindi ko pa tinanong kung ano ang edad ni Jet ay hindi ko akalaing 45 years old na pala siya. Mukha siyang kaidarang ko lamang at nagulat nga ako noong una ko siyang nakita dahil hindi ko inaasahang merong kaibigan si tatay na bata. Yun pala ay hindi pala nagkakalayo ang edad nila. Magandang pangangatawan ni Jet. Hindi siya mataba pero malaki ang katawan nito dahil batak ng muscle ang bawat parte nito. 3 araw nga ang lumipas bago ako nag-decide na lumabas ng bahay at sundin ang advice sa akin ni Jet na mag-gym. Naisip kong bigyan ng chance ang sarili ko kaya pinuntahan ko ang gym na tinutukoy ni Jet. Maliit lang ang gym at hindi ito katulad ng mga sosyal na gym na kailangan pa ng mahal na membership fee. Karamihan sa mga nagpupunta doon ay walk-in na nagbabayad ng 50 pesos kada session. Ang tawag sa mga ganong klaseng gym ay bakal gym na para sa masa. Mainit ang lugar, masikip at ang ilang gamit doon ay kinakalawang na. Pero kahit na ganoon ay jam-pack pa rin ang gym na yon. Pagpasok ko pa lamang sa lugar na yon ay parang gusto ko nang umuwi. Bigla ako nagdalawang isip dahil ayoko sanang makihalubilo sa mga tao. Pero agad akong nakita ni Jet at bago pa man ako makaalis ay hinila na niya ako papasok sa loob. First time ko mag-gym noong araw na yon, Papa Dudut. Si Jet ang nagsilbi kong coach. Tinuruan niya ako kung papaano gamitin ang mga equipment at kung ano-anong klaseng workout ang dapat kong gawin. Doon na nga po nagsimula ang tinatawag kong post-breakup fitness motivation. Nang sa ganon ay makalimutan ko na si Lyra ng tuluyan, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, totoo nga ang mga sinabi ni Jet sa akin na malaki ang naitutulong ng pagbubuhat ng bakal para mailabas ko ang mga hinanakit ko sa buhay. Doon ko nga ibinuhos ang lahat ng kinikim-kim kong galit at bitterness. Kaya naman kinabukasan ay parang binugbog ang katawan ko. Hirap ako makagalaw dahil masakit pa ang mga muscles ko. Hirap na hirap akong mag-alis ng t-shirt ko noon dahil bawat galaw ko ay nananakit ang katawan ko. Ilang araw akong nagpahinga pagkatapos noon hanggang sa mabilis din akong nawala ng ganang bumalik sa gym. Napagtanto ko kasi ng mga time na yon na panandalian lang din pala ang pagkalimot na mararamdaman ko kahit na mag-gym pa ako. Saka ko lang nakakalimutan si Lyra kapag nagbubuhat ako dahil yon lang ang tanging lugar na wala kaming alaala sa isa't isa. Pero pagkabalik ko sa bahay, mabilis ding bumabalik ang sakit. Para tuloy wala ring silbi ang ginagawa ko dahil nag-gym lang naman ako para sana makapag-move on. Naisip ko na mas maganda pang matulog na lamang kesa magpagod dahil pareho lang din naman ang dulot noon sa ginagawa kong paglimot sa pagkawasak ng puso ko. Noong napansin ni Jet na hindi na ulit ako bumalik sa gym ay hindi pa rin niya ako tinantanan. Pinilit pa rin niya ako mag-gym kahit na ilang beses na akong umaya o papadudot. Sa pangungulit nito ay pinuntahan pa niya ako sa bahay para hikayating mag-workout muli, Papa Dudut. Maron? Maron, nandiyan ka ba? Oh, Jet! Bakit? Wala si Papa ngayon, nasa trabaho siya. Hindi siya ipinunta ko rito. Ikaw. Ako? Ba't naman ako pinunta mo? Anong kailangan mo sa akin? Hindi ka na nagpupunta sa gym ah. Ah, yun ba? Pasensya na. Di kasi pasok yung pag-gym sa schedule ng trabaho ko eh. Totoo ba yan o baka nagrarason ka lang kasi ayaw mo nang bumalik? Gustuin ko man, hindi talaga kaya.
Kung gusto, magagawa ng paraan. Kung ayaw, lagi may dahilan. Para ka namang si Lyra eh. Ganyan lagi linyahan niya sa akin. Palagi niyang sinasabi na laging nagagawa ng paraan ng isang bagay kapag gusto mo. Pero nung ako na yung usapan, wala siyang ginawa para sa akin. Hanggang ngayon ba, hindi ka pa rin nakakalimot sa nangyari? Mahirap kalimutan yung 7 taon. Kaya nga sinasabi kong mag-gym ka. Makakatulong yan para makalimot. Sa panong paraan naman? Nag-gym na ako ng 1 beses. Hindi ko naman siya nakalimutan eh. Hindi naman kasi agad-agad mangyayari yun. Kapag nasugatan ka ba, ginamot mo lang na 1 beses, maghihilom na kagad yung sugat. Hindi naman, hindi ba? Kailangan, paulit-ulit mo yung gamutin hanggang sa gumaling. Pwede ba sa susunod na lang? Ngayon na, hanggat pinapatagal mo, mas lalong tatagal yung ginagawa mong pag-move on. Sige ka. Busy ako ngayon eh. Ano naman pinagkakaabalahan mo ngayon? May ano ako, basta meron Wala kang ginagawa. Wala ka sa trabaho ngayon kaya ibig sabihin, free ka ngayon. Halika na, samahan mo ako sa gym. Bakit ba pinipilit mo akong mag-gym? Ayoko na nga bumalik doon. Gusto lang kitang tulungan makalimot. Bakit naman? Di naman tayo close ah. Anak ka ng kaibigan ko kaya gusto kitang tulungan. Isa pa, nakikita ko kasi sa'yo yung sarili ko noon eh. Talaga? Paano mo naman nasabi? Di ba? Nabanggit ko sa'yo noon na wala na akong asawa. Oo, nabanggit mo nga nung nagiinuman tayo. Nawala siya sa akin dahil kagagawan ko mismo. Ano ba kasing nangyari? Namatayan ako ng mag-ina ilang taon na nakakalipas. Nakasakay kaming 3 sa motor. Pauwi kami galing birthday party. Aminado ako, medyo may tama ako noon kahit pinagbawalan ako ng asawa ko uminom. Masyado ako nagtiwala sa sarili ko. Mayabang ako eh. Kaya nagpumilit ako mag-drive ng motor saka yung mag-ina ko. Nag-drive ka ng lasing? Oo, ganun na nga. Tapos, malamig yung panahon nun eh. Inantok ako hanggang sa nawalan ako ng kontrol. Sumalpo kami sa nakaparadang van. Nakikita mo ba tong sugat ko sa braso ko? Natahiyan, 15 stitches. O tapos anong nangyari sa mag-ina mo? Dead on arrival yung anak ko. 8 years old lang siya nun. Lah, yung misis mo? Nakaligtas siya. Critical man pero lumaban siya ng ilang linggo sa ospital hanggang sa nagkaroon siya ng komplikasyon. Nakoma to siya tapos ayun, binawian din ang buhay. Sorry, di ko alam. Akala ko iniwan ka lang din ng asawa mo noon eh. Nakita ko sa iyo yung sarili ko noong mga panahong hindi ko rin matanggap na wala na ang mag-ina ko. Gumuho yung mundo ko eh. Sinisi ko yung sarili ko. Naisip ko na saka lang ako makakabawi sa kanila kapag pinahirapan ko rin ang sarili ko. Anong ginawa mo? Wala. Literal na wala. Hindi ako kumain, hindi ako bumangon sa kama, hindi ako naligo, wala akong kinausap na tao. Araw-araw kong pinapanalangin na sana mamatay na rin ako. Kasi hindi ko na kaya nun yung konsensya sa puso ko eh. Paano mo naman nalampasan lahat ng yun? Sa tulong ng mga kaibigan ko. Hindi nila ako pinabayaan lalo na ang tatay mo. Tapos naisip ko mag-gym. Yun ang ginamit ko para maalis sa isip ko yung nangyari. Yung galit ko, itinapon ko lahat sa pagbubuhat. Hanggang sa unti-unting nabawasan yung sakit na nararamdaman ko. Ngayon ba? Okay ka na? Hindi na ako katulad ng dati. Nakikita mo naman, maayos na akong tingnan ngayon, hindi ba? Ikaw nga nagsabi na hindi halata ang edad ko. Ano sa tingin mo? Ay, okay sige. Pagbibigyan kita. Babalik ako sa gym. Yan! Yan ang gusto ko. Halika na. Tara na bago pa magbago yung isip mo. Teka, ngayon na? Pwede bang bukas na lang? Ngayon na. Magbihis ka na. Sige, teka, magpapalit lang ako. O sige, antayin kita rito ha. Hindi ako alis dito sa tapat ng bahay nyo hanggat hindi ka lumalabas. At dahil nga sa sobrang kakulitan ay pinagbigyan ko na lang ulit si Jet para matigil na siya. At isa yon sa mga pinakamagandang desisyon na ginawa ko. Pagkatapos kasi ng araw na yon ay dire-diretso na ako sa pagbubuhat hanggang sa hinanap-hanap na ng katawan ko ang mabibigat na bakal. Wala pang 1 buwan noon ay nakita ko na kaagad ang malaking pagbabago sa katawan ko. Unti-unti na akong nagkalaman at yon ang naging dahilan kung bakit mas na-addict pa ako sa pagpunta sa gym. Noong ko lang na-realize na maganda rin naman palang pagtuunan ko rin ang pansin ng sarili ko ng matagal na panahon ko ring napabayaan. Pero dahil sa trabaho ko ay nahirapan akong i-schedule ang pagpunta ko sa gym. Minsan kasi ginagabi na ako sa pag-uwi at pagka-uwi ko naman ay wala na akong natitirang lakas para mag-gym. Kaya naman ang ginawa ko ay gumigising ako ng maaga para makapunta sa gym tuwing alas 4
ng madaling araw. Sarado pa ang gym sa mga oras na yon pero pinakiusapan ni Jet ang may-ari nito. Dahil tropa naman silang dalawa ay binigyan nila ako ng spare key. At para hindi mapag-isa ay sinasamahan din ako ni Jet sa pag-workout tuwing alas 4. Simula noon ay naging parte na ng daily routine ko ang pagising ng maaga at magbuhat ng bakal bago pumasok sa trabaho. 2 taon po ang lumipas, kitang-kita na ang napakalaking pagbabago sa katawan ko. Mula sa pagiging patpate na nagkaroon ako ng magandang physique, Papa Dudut. Lapag ko nga muna rito. Talagang tinalo mo na ako sa pagbubuhat ha. Mas malakas ka na kaysa sa akin. Tumatanda ka na kasi kaya humihina ka na. Kaya nga eh. Yun din siguro yung rason kung bakit hindi na ako makapalag sa mga mas mabibigat na timbang. Pero sa totoo lang, mas maganda pa rin yung katawan mo kaysa sa akin eh. Mas marami akong experience kaysa sa'yo eh. Pero maganda na rin naman yung sa'yo. Batak na batak na. Dati nga hindi ako mahilig magsuot ng sando pero ngayon, halos yun na lang araw-araw suot ko. Mas mainam naman. Bukod sa presko, na ipagmamayabang mo pa yung mga muscle mo. Itong mga pinaghihirapan natin sa gym, dapat ipinapakita, hindi tinatago. Nakakataas din pala ng confidence kung ganito, no? Oo naman. Pansin mo na ba yung pagkakaiba kung paano ka itrato ng mga tao kumpara noon? Sobra! Eto hindi sa pagmamayabang ha. Dati walang pumapansin sa akin, pero ngayon may napapalingon na rin. Ganun talaga kapag natuto ka ng alagaan ng sarili mo. Tsaka nakakapagbigay din pala to ng peace of mind, no? Hindi lang katawan mo gaganda sa pag-gym, gaganda rin pati mental health mo. Kasabay kasi ng pag-improve ng katawan mo, nag-i-improve din ang pananaw mo sa buhay. Ibig sabihin nun, may growth ka bilang tao. Kaya iba na yung Maron noon sa Maron ngayon. Talagang ibang-iba na. Maraming bagay ako natutunan at na-realize nitong nagdaang 2 taon. Ang tanong ko naman ngayon, kumusta na ang puso mo? Nakalimot na ba sa masasamang alaala ng nakaraan? Oo, magaling na. Wala nang sugat. Fresh na fresh. Pantay na ba yung timbangan? Wala na mas lamang. Magka-level na ulit kayo ni Lyra. Pantay na pantay na. Pareho na naming hindi mahal ang isa't isa. Mabuti yan. Proud ako sa'yo na sa wakas, nalampasan mo na yung madilim na parte ng buhay mo. At dahil sa tulong mo yun, kung di mo ako pinilit mag-gym noon, wala ako sa kinatatayuan ko ngayon. Salamat ha. Nakakahiya nga kasi hindi pa ako nakakabawi sa'yo. Hindi ko pa matuloy-tuloy yung painom na naipangako ko sa'yo. Wala yun, huwag mo na isipin yun. Saka mo na lang ako painumin kapag hindi ka na busy. Ang mahalaga nakatulong ako. Kahit papano, parang natulungan ko na rin yung sarili ko dahil sa'yo. Anong ibig mo sabihin? Natulungan mo yung sarili mo sa paanong paraan naman? Wala, huwag mo na isipin yun. Masyado ka yatang madrama ngayong araw ah. Ano nakain mo? Katulad nga ng sinabi ko, proud lang ako sa'yo. At least tapos na yung trabaho ko. Alam mo naguguluhan talaga ako sa mga pinagsasabi mo. Huwag mo na akong isipin. Tuloy mo na yung set mo. Mamaya na muna. Pahinga lang ako sandali. Ikaw, di ka ba magbubuhat ngayon? Magbihis ka na para makahabol ka sa akin. Pass mo na ako ngayon. Hindi mo na ako mag-workout ngayong araw. Dumaan lang talaga ako rito para i-check ka. Tsaka para makapagpaalam na rin. Magpaalam? Bakit? Saan ka pupunta? Uuwi muna ako sa probinsya namin. Dadalawin ko yung mga kamag-anak ko doon, tsaka mga kamag-anak na rin ng asawa ko. Pareho pala kayo ng probinsya ng asawa mo? Oo, doon kami nagkakilala tapos dito na kami sa Maynila bumuo ng pamilya. Ilang araw ka naman magtatagal dun? Hindi ko alam eh. Depende, basta balitaan na lang kita. Okay, sige. O paano yan? E di liliban ka muna sa pag-gym. May gym naman doon. Doon na lang ako magbubuhat. Oo nga naman. Hindi ko naisip yun ha. Sure nga. Kung ganun, kita-kits na lang. Kita-kits. Pagbalik ko, dapat mas mabigat na yung mga binubuhat mo ha. Chill lang. Kadadagdag ko lang ng reps ko eh. Saka na ako magdadagdag ng timbang kapag di na ako nahihirapan sa 8 reps. O sige, ikaw bahala. O paano yan? Mauna na ako. O sige, mag-iingat ka. Dala mo ako ng pasalubong pag uwi mo ha. Oo naman, ikaw pa ba? Papadudot lumipas ang ilang linggo ay hindi na muling bumalik pa sa gym si Jet.
Sinubukan ko siyang kontakin para kumustahin pero hindi siya nag-reply sa mga tawag at chat ko. Naisip ko na baka busy lamang siya sa buhay kaya binigyan ko pa siya ng ilang araw. At sa mga sumunod na araw ay mag-isa na lamang ako noon sa gym kada alas 4 ng umaga. Parang ako na nga lang ang nagbubukas ng gym dahil pagkatapos ko ay dire-diretso na rin ang pasok ng iba pang mga gagamit nito. Pagkalipas ng ilang pang linggo ay nagsimula na akong magtaka sa kawalan ng paramdam ni Jet. Maging ang tatay ko ay walang makuhang update noon mula sa kanya. Pinuntahan ko siya sa inuupahan niyang bahay pero nalaman ko na lamang na hindi na pala siya nakatira doon. Naghihintay ako sa pagbabalik ni Jet hanggang sa isang araw habang tahimik akong nagbibilang ng reps ko. Sa gym ay biglang bumukas ang pinto nito at pumasok si Jet. Initian ko siya mula sa salamin na nasa harapan ko at nagsaludo naman siya sa akin pagbalik. Dahil nasa kalagitnaan ako ng workout ay hindi ko muna siya nagawang lapitan. Tinapos ko ang set ko saka ko ibinaba ang buhat-buhat kong barbell. Noong pupuntahan ko na sana si Jet ay nalito ako dahil wala namang tao sa gym. Mag-isa lamang ako at wala si Jet. Lumabas pa ako ng gym para hanapin siya pero hindi ko siya nakita. Tinawagan ko siya sa number niya pero sa halip na si Jet ang sumagot ng tawag ay ang kapatid nito ang nakausap ko. Ibinalita niya sa akin na wala na raw si Jet, Papa Dudut. Isang araw ay hindi na lang daw ito nagising. Tingin nila ay inatake si Jet sa puso habang natutulog ng mahimbing. Nabanggit din ng kapatid ni Jet sa akin na ang totoong dahilan daw ng pagpunta nito sa probinsya ay dahil nagtago ito sa dami ng utang na tinakasan niya. Ang kwento pa sa akin ay nagpatong-patong daw ang utang ni Jet dahil sa naging gastusin nila sa ospital noong naaksidente ang mag-ina niya. Sa cellphone ni Jet ay nabasa nila na marami ng mga nagbabanta sa buhay niya dahil sa laki ng utang nito sa kung sino-sino. Yun daw marahil ang pinakadahilan kung bakit naging sobrang balisa ni Jet ilang araw bago ito pumanaw. Doon ko lang napagtanto na noong mga panahong tinutulungan ako ni Jet na bumangon ay may sarili din pala siyang pinagdadaanan. Nakakalungkot dahil wala man lang akong nagawa para matulungan siya. Ganon pa man, habang buhay kong tatanawin na utang na loob ang pagtulong na ginawa niya sa akin para maghilom ang sugat ko sa puso ko kahit na ako mismo ay hindi ko siya nagawang tulungan. Hanggang dito na lamang po ang sulat ko, Papa Dudut. Maraming salamat po at napili po ninyong ibahagi ang kwento ng buhay ko at sana ay marami akong na-inspire sa kwento ko. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Maron. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Anong say mo sa Barangay Love Stories na ito? Pagkwentuhan natin sa comment section yan. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. Barangay LS. In Mega Manila, 97.1. Forever.